Heto na nga. Heto na nga ang panibagong yugto ng ating kwento. Story ba? Story. Heto na naman nga po pala kami mula sa Bantay Pasig Division at re-responde na naman kami kapuwang ng mga barangay. At pupunta nga po pala kami dito sa Barangay Pinagbuhatan upang sa proper coordinate para sa tawag ng ating Pasig City. Regarding nga po sa mga kabataan na pasaway pasaway dito sa Barangay Pinagbuhatan. At eto, patuloy nga kami sa paglakbay at papunta doon sa Bravo Hall ng Barangay Pinagbuhatan. Ayan, may responde na naman tayo dito sa Barangay Pinagbuhatan regarding sa mga bata o kabataan na nag-iingay. Daling araw na po. Ito na naman kami, Bantay Pasig, upang makipag-coordinate niya at para makipagkaisa sa ating kapwa kawani. Ito nga po pala talaga yung proper bago namin puntahan yung area na aming nasasakupan. By the way nga po pala mga sir, mga ma'am, gusto ko lang po sana ipaalam sa inyo na 16 barangay po ang aming nasasakupan dito sa Detachment 1. Hanggang Detachment 4 nga po pala kami, pero may kanya-kanya nga pong officer na naka-in-charge dito. Andito, namumuno po sa amin si Supervisor Reggie Estrope. Kaya kami bilang BPCR, kami ang naka-antabay sa mga bawat kilos na gagawin niya upang maging kapuwang sa bawat barangay na aming pupuntahan. Bilang officer in charge po sa lahat ng Detachment 1, napakahirap po kasi siya po ang makikipag-usap, siya po yung makikipag-coordinate, siya po lahat ng gagawa sa mga bagay na dapat namin alamin. At siya rin po ang nagtuturo sa amin ng tama para sa aming mga trabaho, kung ano yung dapat naming gawin at kung ano po ba yung dapat naming matutunan sa aming mga kanya-kanyang trabaho. Kami bilang isang BPCR, nasa likod lang kami upang antabayanan yung mga kilos na gagawin niya upang magkaroon kami ng mas marami pang aral at mas marami pang bagay na matututunan mula sa kanya. Kaya kay Sir Reggie Estrope, shoutout sa inyo dahil marami kaming aral na natutunan kapag kami ang kasama mo. Maricardi lang guys, Maricardi. At nakausap na nga po pala ng aming officer in charge, ang BSF in charge desk officer dito sa Barangay Pinagbuhatan. At syempre kasama po kami niyan, BPCR na si BP Officer Picardal at syempre ako. By the way nga pala, sa pag-uusap ng aming officer in charge at sa desk officer ng Barangay Pinagbuhatan, Oscar Kilo na po ang lahat. Kumbaga sila na lang po ang pupunta doon sa area dahil sila may mobile naman pong dadalhin para nga po marescue po yung mga kabataan na nag-iingay doon sa kanilang barangay. Kaya eto, babalik na naman po kami sa 16 barangay na aming nasasakupan. Regarding na naman po ito sa AOR ng aming Pasig sa mga tawag po ng ating Pasig City. Kaya ito, to the rescue na naman po ang Bantay Pasig Division. At maraming salamat sa desk officer dahil hindi na nga po kami pinasama doon sa kanilang barangay. Dahil nga po may mga in charge na BSF pong naka-assign doon at mobile patrol ng Barangay Pinagbuhatan ang magre-rescue doon sa mga kabataan. Kaya kami ngayon, babalik na naman po kami sa ibang aming AOR na nasasakupan dito sa lungsod ng Pasig. Kaya eto, to the rescue again. At may bigla nga po palang tumawid ng hindi nakatingin. Ingat-ingat po kayo sa pagtawid dahil tulad niyan hindi kayo nakalingon sa pagtatawiran nyo. Baka sa susunod maaksidente pa kayo dahil sa pagtawid nyo. Ingat lang po mga sir at ma'am. At heto, nagpatuloy pa rin po kami sa aming motorcycle conduct patrol for monitoring at AOR dito sa Pasig. Habang papunta nga po pala kami dito sa Pasig Palengke, kasama ng aming officer in charge at BPCR Picardal at syempre BPCR Tapia. Kami ang kaagapay ng aming officer in charge sa lahat ng bagay regarding sa mga responde at action na gagawin namin.
Kami nga po pala ang nagre-record sa bawat accomplishment na gagawin namin. Sa madaling salita, kami po ang tagagawa ng report sa araw-araw. Ay, sa gabi-gabi pala. Just kidding aside, you know. Narealize ko na panggabi nga po pala kami nito, hindi pala pang araw. Char. At nandito na nga po pala kami niyan sa Pasig Palengke para magpatuloy sa aming trabaho. Nakakapagod, oo, pero hindi na namin iniisip yung pagod para lang sa aming mga trabaho at aming kanya-kanyang pamilya. Siyempre, ito yung pinagkukunan namin ng lakas ng loob para buhayin ang aming pamilya. At syempre, nandun na nga tayo sa dako na kailangan natin magsakripisyo, isuffer yung mga bagay na kailangan natin isuffer. Kumbaga, ang trabaho namin dito sa Pasig ay parang isang pulis na rin. Dahil kami po ang nagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan dito sa lugar ng Pasig. Pasigenyo ba? Pasigenyo. At syempre, sa mga hindi nating inaasahang pagkakataon, syempre nakaka-encounter din tayo ng taong hindi marunong umintindi. Lalo na kung ito ay nakainom ng alak at lasing na lasing. Minsan napapatrouble din kami, pero sana lagi kaming patnubayan ng Diyos sa aming mga tungkulin at gampanin sa gabi. Sa mga taong hindi marunong umintindi at sa mga taong nakakaintindi, maraming salamat sa inyo. At sana tularan kayo ng mas nakakaraming dito sa lugar ng Pasig. Kaya hanggang dito na lang po ang aking kwento. Story ba? Story. Kami nga po pala ang Bantay Pasig Division.